Yo, what's up mga kurap? This is your boss back in again. So ngayon mga kurap, ang pag-uusapan natin, no? Dahil marami naman nagtatanong sa akin na madali na ba mag-apply sa Hong Kong bilang isang driver? No, so sasabihin ko kung ano yung mga karanasan ko. Actually mga par, hindi siya masyadong mahirap, no? Kung nandito ka na sa Hong Kong, madali na lang yung proseso kung anong gagawin mo. So ngayon, siguro ang mahirap kung nandyan ka sa Pilipinas, no? Mag-apply ka dito. Pero yung iba ginagawa ngayon mga par, tulad ni Dwayne, no? May nag-video dito, gumagawa ng content na paano kayo makapunta ng Hong Kong kahit nasa Pilipinas kayo. Ang ginagawa nila is kukunin yung lahat ng information mo, tapos pupunta ka dito para ipaprocess yon. Tapos pagkatapos nun is mag-aantay ka ng for written exam, no? Uwi ka ng Pilipinas. Pagkatapos, pag darating na yung written exam mo, yung oras at saka araw, so babalik ka sa Hong Kong. So pwede ka na mag-review. No, magre-review ka doon kasi bibigyan ka ng book. Yun ang proseso nila mga par. Pero para sa akin kasi mga par, baka hindi natin alam, no, kung anong mangyayari kung hindi ka makapasa, uulit ka. No, para sure na hindi masasayang yung panahon at oras mo, no? Kasi ang tawag doon pa nagsasapalaran ka doon no? Yung ba yun ang term na yun, no? Kung sa baga, bahala na yun. So yung sa akin naman ng opinion is mas maganda meron kang amo talaga na legit. Nung pumunta ka dito tapos magre-reach ka lang tapos pagdating ng pag na-hire ka na, nandito ka na, so ang gawin mo is mag-apply ka ng driving. Yun ang pinakamagandang way mga par. Pero kung nandun ka sa Pilipinas, tapos pupunta ka dito sa Hong Kong para mag-apply, 50-50 yun, baka hindi ka pumasa, hindi ko naman sinabing bubo ka, no? Ang ibang sabi kong sabihin, baka, kasi hindi naman lahat ng panahon, makapasa tayo, di ba? Meron talagang time nga, hindi tayo pumasa. So, masayang yung pera at malaki. Siyempre, manghihinayang ka din naman no? Okay lang sana kung may financier ka or sponsor sa'yo. Pero kung wala, yan ang pinakamaganda. Mahanap ka ng kaibigan or mag-apply ka sa online. No? Tapos kung makakita ka ng amo, peperma sa'yo, dito na ang pinaka the best. No? Na walang hassle mga par dahil unang-una, hindi ka naman gagastos ng malaking pera kasi nandito ka na, may amo ka na. Pagkatapos nun mga kurap, kung may amo ka na, yung sahod mo monthly, pwede mo yan pababayad yun sa pagda-driving mo, pag-release sa driving test mo, no? Lahat-lahat ng expenses, pwede mo hindi mo na kailangan bumunot sa sarili mong bulsa o manghiram sa mga kapitbahay mo sa Pilipinas kasi may trabaho ka na. No, kung sa Pilipinas ka, siyempre, kung wala kang budget, so manghiram ka talaga. Paano kung hindi ka nakapasa at magbabayaran mo yon? So, yun ang pinaka-way mga kurap, no, na may amo ka, makahanap ka ng amo, tapos kukuha ka ng lisensya, tapos pagkatapos ng exam, magdadrive lesson ka. So, yung pera na pangbayad mo, is sa sahod mo yun kukunin, saka hindi maubos yun, no? Yung 5,100 na minimum sa helper, hindi maubos yun. No, kasi hindi naman yun biglaan Although yung medyo malaki yung babayaran, pero by month yun mga kurap, no? By month. Example, bigyan kita ng example. 680, no? 1.5 hour per linggo, no? Isang linggo. Sa isang linggo yon. So isang buwan, 4 na linggo, kahit dalawa ka lang nun. Diba? May natira ka pang sahod doon. 1 plus lang yung babayaran mo. So, ilang buwan ka nun? Dapat 16 lesson. So, madali lang mga kurap. Ganun lang yun, no? Sana maintindihan mo na kung mag-apply ka ng abroad sa Hong Kong at yung gusto mo yung maging driver ka na, madali lang naman yun. Basta, ikaw, alam mo yung paano mo i-handle yun, no? Sana maintindihan mo mga kurap. Maraming salamat sa panonood, no? Like, comment, and subscribe, no? Kung meron kayong tanong, magtanong lang kayo, sasagutin ko yan mga kurap, no? Maraming salamat. God bless you all.